tayo. Kaya nga daw tayo eh. Magiging kayo. Di ba? Magtatampo, tapos pupunta sa kabila, kupal, di ba? Normal na ginagawa natin kapag meron tayong gathering, no? This is the time at chance ng lahat at i-gather na rin ng mga first-timer at aspiring members ng ating mga different chapters na nandito ngayon para bigyan kayo ng mga strategy, defensive driving, siyempre yung mga sign kung paano natin i-handle yung mga motor natin during yung before mangyari yung mga incident sa daan, 4 na beses sa isang taon. Depende sa magiging activity na ibibigay sa atin ng nasa taas, no? Pero as much as possible, bilang mga committee, pilit namin na lahat ng hindi pa nakaka-attend is bibigyan namin ng pagkakataon ngayong year, no? So, April ngayon, this is the first quarter of the year, kaya tayo nag-held ng RD Martial Training. So, bibigay ko po yung honor para kay our National Secretary, Daniel. Palakpakan natin si National Secretary. Okay na yan. Halikan dito. Yan, hello po. Okay, ayun natin yung before anything else ni Vice Ryan. Magpasalamat po tayo dito sa place. So, kung meron po kayong kamag-anak na tiga Bulacan, pakitulungan lang po natin hindi, joke lang. Ayan, hello po, good morning po sa inyong lahat. Sa hindi po nakakilala, ako po si Daniel de la Peña, ang kasalukuyang National Secretary po. Matatapos na po kasi yung term naming national this coming December. Basta matatapos na this coming December, may mga event naman po tayong and hopefully yung mauupong bagong set of new national officer ay ipagpatuloy po yung nasimulan. So, kung natatandaan ninyo, maganda ako ng very quick lang to. Kung natatandaan ninyo yung mga nasa exclusive GC, meron akong pabiro na sinabi doon. So, it was raised to us. Hello. Kabila, kasi one thing for sure, may magpo-post sa inyo, may mag-story na nagkaroon tayo ng ganitong training. Siguro, yan na lang natin, step aside na lang natin siya, hayaan na lang natin. Sabi ko nga, wala naman tayo. Kaya nga daw tayo eh. Ayun, siguro sabi ko nga wala naman na tayong dapat patunayan kasi before pa naman sila lumusot sa kung saan, matagal na po tayong may pangalan sa industriya. So sabi ko nga, siguro hindi naman ako pumatol kahapon. Sabi ko nga, yung reply ko nga is peace sign nag-peace sign naman ako sa kanila. Kasi ayaw kong sabihin, well, wala naman tayong pinapangalanan, pero meron din naman kasi tayong, Salamat sa pagkakataong ito, sa pagbigay ng magandang araw sa aming lahat. Sa pagpunta, ginabayan niyo kami bilang ligtas. Ganon din sa aming mga pamilya. Inihiling po namin ang kapatawaran sa bawat isa sa amin ngayon. At sana po, huwag po kayong magsawa, magbigay ng blessings sa aming lahat. Na sana po, sa pagkakataong ito, ilayo niyo po kami sa kapahamakan. Ganon sa aming mga kasamahan. At kaya sana po, sa pagkakataong ito, ipagkaloob niyo sa amin ang kapayapaan sa bawat isa. Kami po ay nanalangin. Maraming salamat. Kinabahan ako. Kailangan at importante ang pag-check. Tama? Global Gates? Alam natin lahat. Hindi natin nagagawa yun madalas. Mas nagagawa natin yung natititigan natin yung motor, ang nakikita natin kung ano yung kulang na pyesa, tama ba? Yung kulang na naman sa motor ko. Maganda yun, maganda to. Kupit kay Mrs. Kupit kay Mrs. Yan. Hindi natin napapansin yung mga bagal, stock throttle kung bagal. ano mga pwedeng maging sanhi ng aksidente natin kung hindi natin na-check na maayos yung mga motor natin. Ano yung mga i-check natin? One. Tires. Tama, tires. Ano may ino-consider natin sa pag-check ng gulong? Huwag na pag-drive-in. Number 1, tire pressure. Tire pressure. Ito yung bigas at lambot ng gulong natin. Ano ba yung advisable at recommended na PSI? PSI ng gulong natin sa harap. 29. 29. Ang advisable
29 sa akin eh. 28. Sisingitan ko lang si Vicer ha. Tama yung 28 PSI 29. Pero sa standard size na gulong. Ngayon sa atin, gumagamit tayo kadalasan 70-90 o 70-80, 80-80, 80-90. Tama po ba? Ngayon, yung PSI na sinasabi nyo 28, tama po yun. Pero sa standard. Pero kung sa ganitong gulong, malamang hindi. Kasi napakaliliit po niyan. Masyadong malaki. Depende pa yon sa pagka may battery tayo or single lang tayo na kasama sa motor. Yung panlikod, ilang PSI? 32. 32. 32 yun sa akin eh. Tama, 32. Ano ba yung PSI? Wala. Pressure. Yun. Significant, interior. PSI means pressure per square inch. Tagal na natin alam yung PSI pero yung ibig sabihin nito din natin. Yung pala yun? I-check natin brakes o preno. Saan yung brake? Ano ang mga i-check natin sa preno? Unang-una, yung pagkaka-install nito. Kung firm at steady yung pagkaka-hold. Yan, kung may mga umalog na tayo, yan. Kayo sa daan, huwag ka agad kayo matataranta. Number 1, problema, lalo na pag reader car. Tignan nyo muna si Kwako. Una-una, Kwako, kuryente muna. Titignan ninyo eh. May kuryente ang motor ninyo. Kwako, number 1, spark plug number 2. Number 3 is karburador. Tama po? Pwede nyo rin pong baliktarin yun. Kung alam nyo na yung sakit ng motor ninyo, past weeks pa o past month pa, alam nyo na lagi na ganun. Alam nyo na kagad kung anong problema ng motor ninyo, yun kagad ang chichikin ninyo. So kung ina-expect ninyo na mas malala pa ang problema, doon kayo kukuha ng backup. Okay. Diba? Hindi yung masiraan kayo, magiging kayo. Diba? Magkakampo, tas pupunta sa kabila, upal, diba? Huwag sana ganun. Ay, sorry. Naka-record yun yan. Wala akong pakikita. Ay, sir, naka-record. Totoo lahat ng sinabi ko. Yung bataan niya, nalaman eh. Kami pa kaya? Oh, ito yun. Kaya nga eh. Ito yun. Pag Raider FI, kadalasan ng problema ng Raider FI, ano ba? Hindi naman nasisira ang throttle body ng Raider FI. Diba? Kadalasan dyan, check engine. F1. Lagay F1 yan. Okay. Three blinking nung... Dalawa lang ang problema ng check engine ninyo. Ito lang, isi-share ko na sa inyo ha. Basic lang po. Na naman. Nagsisilip na naman. Nakikita nyo po ito, itong fuse na to maliliit. Ito po yan ang problema niya. Maliban po sa mahina ang battery ninyo ha. For example, alam na ninyo na mahina ang battery ninyo, may instances. Pero ito lang po kadalasan ang nagiging problema ng Raider FI. Pag nakikita nyo pong may F1, maliban sa lobat ang battery, for example, na lobat. Ito po. Hindi namin nakita eh. Dalawa po yan. Dalawa po yan. Ayan po ha. Ang ginagawa lang po dyan. Tutog na daw pa eh. Higa muna. Hindi. Ito pera biro. Sa atin kasi, kadalasan niya na nagiging problema. Sa Raider Curve, at least alam nyo na kung ano nagiging system, di ba? Maliban sa major problem sa motor natin, kung Raider Curve, kadalasan yun yung tatlong sinabi ko kanina, yan ang lagi nyo titignan. Kung alam nyo na yung background ng motor ninyo, kasi syempre motor nyo yan eh. Alam nyo na kung ano magiging problema ng motor ninyo bago pa dumating sa mekaniko. Ngayon, yung sa Raider FI, yun yung dalawang fuse na to. Maliban sa nalobat yung battery nyo, for example, ha, yung dalawang fuse lang yung is-isin nyo lang. Kumbaga maging gutas nyo lang siya, saksak nyo uli. Okay na yon. So okay na tayo dun ha, wala na tayo nagiging problema.
balik po tayo kay Vice. Maraming salamat Vice Sir Said sa konting share ng mga kaalaman. Balik tayo mga papas sa mga i-check natin. Isa pa sa mga i-check natin, Ay, gano'n. lights. Yan, mga ilaw ng mga motor natin. May uli. Kung gumagana pa o depektibo na. Isigaw ba? Nandyan yung signal light o turning light signal. Check natin lagi yan. Importante yan. May ano yan. Kung di Saan gagana. motor May, once na masita tayo, kahit ang enforcer, may violation yan. Ah, Headlamps. bahay ko ba? Sulit. Lalo Ilan na taon sa na mga yun? FI. Ang ilaw ng FI napaka-sensitive. Taillight po. Taillight bulb. Konting kalikot lang natin na di maayos. Minsan naapektuhan ang headlight natin sa mga FI. Brake lights. Ito din. Importante din to kasi para aware yung mga nasa likod natin.